those two mics. Kasi po, yung story po nun sa Mark 12 verse 41 to 44 po, merong mga mayayaman po na tao na nagbibigay po ng mas malalaking halaga or mas malalaking kayamanan. Pero itong byuda po na ito, yung meron lang po siya is 2 mics or 2 salaping tanso ang meron siya, pero ibinigay niyo po lahat yon. Parang makikita po natin dito is gusto ko lang po tandaan natin na God looks at the heart. Sa Corinthians po, tinitignan po ni Jesus dito yung puso natin, hindi po sa laki ng amount na kayang ibigay natin. Maliit man or malaki yung bagay na ibibigay natin, hindi po basihan yun para masabi na tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Tulad din po dun sa biyuda na ano man po yung halaga ng ibinigay niya, hindi po yung mahalaga kung malaki or maliit, basta po yung intention ng puso niya is malinis. At yung willingness na meron siya is pure po. Tapos pangalawa po, giving according to what we have. Hindi po importante kung ano yung meron tayo, hindi po tinitignan ng Panginoon kung ano yung bagay na meron tayo. Ang importante po yung puso natin. Kasi kahit po malaki yung ibinigay natin, pero yung intention natin is para lang magpasikat sa ibang tao is mali po yun. Kaya po kayo ma-discourage kung wala po tayong malaking pera kasi wala naman po talaga. Kaya po kung ano po yung meron tayo or kahit magkano lang po yung laman ng wallet natin, huwag po tayong ma-discourage na ibigay yun kasi hindi naman po sa tao tayo nag-impress kundi po sa Panginoon. Kasi po, si Lord po yung tumitingin ng puso natin at hindi po yung tao. Kaya po kung maliit man po yan or malaki po, kung malinis po yung puso natin, huwag po tayong mahihiya kasi kalimitan po sa atin or minsan po kapag wala po tayong pera or magkano lang yung laman ng wallet natin, parang nahihiya tayong magbigay kasi baka makita ng katabi natin na ito lang yung meron tayo tapos sa katabi natin mas malaki. Pero wag po tayong ma-discourage kasi po importante po yung laman ng puso natin or willing tayo na magbigay sa Panginoon kasi kay Lord naman po tayo nagbabalik, hindi po sa tao. Yun lang po. Let's pray po. Yes po. Lord, maraming salamat po, Lord. Lord, tunay po nagdakilang iyong pangalan, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord. Kayo po ang tumitingin sa mga puso namin, Lord, kung paano po magbigay, Lord. Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng malinis na puso at willingness, Lord, sa pagbibigay po sa inyo, Lord. Hindi po mahalaga kung malaki or maliit, Lord, ang ibibigay namin, Lord. Basta po, Lord, pure ang intention namin, Lord, na makapagbalik, Lord, ng ibinigay niyo po sa aming biyaya, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon Diyos, ang naming makapangyarihan sa langit. Salamat po sa oras na kami ay makapagsamba at maihandog namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri bilang pagkilala sa isang tunay at buhay na Diyos na siyang bibigay sa amin ng pag-asa sa lahat ng sandali. Cleanse us with the blood of Jesus Christ. Purify us, O God. Forgive us from all our sins. And we pray, Father God, that as we stand in your presence this morning, O God, you may find favor. We may find favor from you, Lord God, and then everyone, Lord God, may be found faithful. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Wini-welcome namin ang iyong banal na presensya sa ngalan ni Jesus. And we lift up to you, Lord God, our lives as a living sacrifice. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ng sabi ng Amen. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-preach ito sa harapan. Sabi nga ni Siki Boy, Papa Toti, ano ka na lang, paawit ka na lang kasi pagka umaawit ka, gising yung mga tao, pagka nag-preach ka, natutulog sila. Very honest naman yung bata. Anyway, this morning is the Lord's Day, and every day is the Lord's favor extended to each one of us. Kaya, bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin this morning, naisip po ba natin kung ano maaaring hilingin ng Diyos sa isang taong katulad ko o katulad mo? Ano kaya yung pwedeng hilingin ng Diyos para sa ng Diyos mula sa iyo? Alam niyo, kailangan talagang malaman natin kung ano ba dapat, what God deserve from us. Para pag pupunta ka sa isang gathering, may dadaling ka isang gift to someone who is so special because you cherish that person and that person deserve some gifts coming from your heart. Simple naman po yung gusto kong i-point out this morning. What is in your heart today as you come to worship the Lord God? And to be more specific is what God wants from you. Ano ba kailangan ng Diyos sa isang tao katulad natin, samantalang siya ang makapangyarihan sa lahat? Siya ang may gawa ng langit at lupa. Everything is His. Lahat, siya po ang nagmumula ng lahat. Pero ano kaya yung posibleng napakahirap katulad sa isang kung ikaw may kaibigan mayaman. Ang hirap magregalo sa isang taong mayaman. Kasi para bang feeling mo lahat nandun sa kanya. Sa kapatid namin, gano'n kami tuwing Christmas. Problema namin kung paano namin regaluhan kasi parang marami siyang pera eh. Baka mamaya ma-reject lang sa basurahan yung aming bibigay. Kaya binibilan na namin siya ng Hanes na t-shirt. Yun lang yung tatanggapin niya eh kasi kung brand name, branded yung gift na ibibigay namin, medyo baka mahina klase. So as to God, what do you think you can give to God as you come to Him this morning? Makipagbukas po kayo sa Micahs. Narinig niyo ako? Huwag muna kayo matulog ha. Pasensya na kayo talagang nagtitake ako ng meditation ngayon eh. Sa aklat po ng Micahs, chapter 6, verses 6 to 8. Ito ang tanong
ni Propeta Mikas, sabi niya, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsambas kay Yahweh? Siya ang Diyos ng kalangitan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taong ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Managot kaya siya kung handog siya ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa inyo, ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay? Ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Take note. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Ang buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. The answer is very simple. Maging makatarungan. Let us be fair in all things. We must learn to love others and be humble in following the will of God. Narito isang mananampalataya, narito isang mananambahan. Dumating yung time na siya ay pupunta sa gawain ng Panginoon. Capable siya ng gawin yun para i-compensate lahat, pagbayaran lahat yung kanyang kasalanan. Sabi niya, tinatanong niya ang Diyos, ano bang kailangan ko dalhin, Panginoon? Ikaw may-ari ng kalangitan. You can demand so much. And I'm willing. Sabi niya, magdadala ba ako ng isang guyang, 1 taon gulang bilang handog? O handogan ko kayo ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? He is presenting before the Lord options in favor of the sin that he has committed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Patuloy mong at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Just imagine, God is not requiring something from His people that will give Him so much burden just to be forgiven from all His sin. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay makalaya sa kasalanan. So, bakit kaya ito ang requirement ng Diyos? And what God really wants from us bilang mga nilikha ng Diyos. He doesn't want you to be religious. God really wants you to have a heart for Him. Number one, bakit ganito ang requirement ng God? He wants our attention. People has the tendency to forget God. Ang iniisip lang nila, ang Diyos tuwing linggo lang. Pero in daily
activities, nakalimutan nila na dapat mayroong panahon silang binibigay sa Diyos. Sasabihin natin, napaka-busy ko kasi ang dami kong ginagawa. Nagluluto ako sa bahay, naglalaba ako, naglilinis sa bahay, etc., 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 etc. Kaya wala talagang panahon pumunta ng simbahan. Sayang nga, ang daming Bible study nangyayari, pero hindi ako nakaka-attend. Pero pagka nagkaroon ako ng pagkakataon, pupunta ako dyan. Tapos nakalimutan na pala ko ano ba talaga ang dapat kong gawin? Dahil hindi na naalala ang Diyos. People forget God. Madalas nakakalimutan ang Diyos. Alam mo, matindi po yung salitang forget. Parang may amnesia. Kasi kung titignan po natin, hindi mo na kilala sino yung may likha sa'yo. Parang hindi mo na rin nakikilala yung source lahat ng buhay mo pag nakalimutan mo ang Diyos. When God wants to get our attention, nais siyang nakafocus tayo sa Kanya. Dahil siya lang talaga ang pinagmumulan na lahat. Kung talagang gusto niyo ma-enjoy talaga yung lahat ng benefits na dapat na-enjoy na isang nilalang, ang Diyos ang tunay na dapat bigyan ng pansin. Otherwise, you are going to miss a lot. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 11 hanggang 17, nandiyan ang malaki ba? Okay, Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14, ingatan ninyo huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos ng mga tuntunin na ibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nakabusog at kapag nakapagpatayo na kayo na maayos na matitirhan. Verse 13, at dumami ang inyong mga hayop, pilak, ginto, ari-arian. Verse 14, siguraduhin ninyo hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipsyo kung saan kayo inalipin. Sa verse 17, baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili baka sabihin ninyo sa inyong sarili, sa pamamagitan ng aking sarili, kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanan ito. God is the source of everything, and He is reminding everyone that He is the one who enables us. Siya yung nagbigay sa atin ng kakayahan na maging maayos ang kinabukasan ng buhay natin. At siya yung hindi po nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo ay managana umunlad sa buhay. Kaya kung papasinin po ninyo mga kapatid, what God is trying to remind the people of Israel is hindi kalugod-lugod sa Diyos ang nagmamayabang. Now, tendency, pagka yumaman ng tao, ang feeling niya talaga siya'y sikat eh. Feeling niya, mas mataas ako sa inyo. Feeling niya, dapat I deserve more attention from everyone else. Akala nila, dapat
pagpasok ko rito, kailangan talagang lahat, everyone's attention, dapat binibigyan ako ng pansin. Hindi po ganun eh. Sabi rito, ingatan ninyo na baka nakalimutan mo na saan ka ba nagmula, sino ba nagbigay sa'yo ng kakayahan para umunlad. Ang lahat ay nagmula sa wala. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos para mabuhay marangya at managana. So nais ng Diyos na tingnan din natin yung sarili natin, baka tayo ay lumalabis na. That's why God wants to get our attention, because baka nakakalimutan na natin ng Diyos. Umaatin naman ako pagkalinggo eh. Paano naman yung negosyo mo? Kasama mo ba ang Diyos doon? Umaatin naman ako pagka may prayer meeting eh. Eh paano naman yung mga nasaktan mo mga tao? Paano naman yung mga bagay-bagay na dapat mong ayusin? Nakalimutan mo na may Diyos na nakakikita ng lahat. Yung dapat mong hihingi isaayos at ayusin yung relasyon sa bawat isa. People have a tendency to forget God. Kaya ito po yung gusto niya mangyari. He wants our attention. Pangalawa is, listen to God. Alam niyo po, napakaraming medium ngayon na pwede natin gamitin para mas ma-remind tayo na may sinasabi ang Diyos. Sa TikTok, may mga Word of God. Sa radio, may Word of God. Pagka nag-commute ka, may nag-preach sa bus. Minsan, makikita mo sila pagbaba mo sa sasakyan, makikita mo nakatayo sila sa kanto at nangangaral ng salita ng Diyos. Because God wants you to listen to what He wants to say. Anumang manner na ipinapahayag ito, it may be proclaimed on the streets, in the street corners, it may be in the school or campus, it may be at work, na pagka may break time. Ang tunay na layunin ng Diyos doon, kaya pinahintulutan niya yung ganitong pagkakataon, ay makapakinig ang bawat isa ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Totoo po yun. Nung araw, ang lakas po kumain. Lahat ng buffet na pinupuntahan namin talagang nagugulat si Marina. Sabi niya, ano ba yung kain mo? Kain, buhaya. Pero ngayon, hindi ko na magawa yung ganung klaseng kain. Darating talaga yung panahon na ma-reduce yung intake mo. Pero mas importante yung mas marami tayong salita ng Diyos na dinadigest, dinimeditate, sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So listen to God through His Word. Ano yung huling narinig din yung salita ng Diyos? Ang hirap mag-isip, no? Pagka may mga biglaan tanungan. Pero definitely, God is talking to each one of us.
Laging mayroong gusto sabihin ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, laging may gusto sabihin ng Diyos sa atin. Sabi ni Hiner kahapon sa akin, yung Bible study mo kahapon, boring. Kasi hindi naman siya nakikinig eh. Pero yung mga kasama ko sa Bible study kahapon, siguro bored na bored. Di ba lang silang choice eh. So just bear with me, malapit na po tayo. Malapit na tayo mainis. Now, what God wants from you, kanina, He wants our attention. Number 2 is, He wants our love. Okay lang yan, okay lang yan. Huwag niyong hadlangan ng mga sanggol na lumapit sa Diyos. He wants our love. Nais ng Diyos yung ating pag-ibig. Anong klaseng Diyos ito? No? Makapangyarihang Diyos. Pero pinagtsatsagaan niya yung pag-ibig ng isang taong mahina, inconsistent, yung isang taong walang isang salita, bago-bagong isip. Pero nagawa pa rin ng Diyos na mahalin na isang tao katulad natin. But He wants our love. Can you just imagine? Paano nagagawa ng Diyos na mahalin tayo kahit hindi naman tayo karapat-dapat? Hindi naman tayo katanggap-tanggap, pero mahal pa rin niya tayo kahit na yung dami nating palpak na ginagawa. Sabi ng awit 8, verses 3 to 5, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at ang mga bituin sa iyong nilagay. Ano ba ang tao upang iyong pagpahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siya, mababa sa iyo, ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at kalorati. Just imagine mo po, kahit napakaliit na antas ng isang tao sa harapan ng Diyos, ang kanyang ginawa, binigyan ito ng pagpapahalaga. Bakit kaya ginagawa ito ng Panginoon sa isang nilalang katulad natin? Kasi sa standard ng sanlibutan, ang mahalaga sa atin yung sikat, marunong, matalino, mayaman. Pero sa Diyos, hindi yun nasukatan. Kahit mababa siya, siya mismo ang nagbigay ng dangal at kaloratian sa tao ito. Pinadadaman niya sa tao na siya ay mahalaga sa Diyos. I believe God wants us to do the same thing with our kapwa. Yung kapwa natin na hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Yung mga taong feeling natin walang kwenta, magising tayo sa katotohanan, sabihin natin sa kanila na ikaw ay mahalaga sa akin. Ikaw ay mamahalin ko. Walang plastikan to pero totoo lang. Magagawa mo ng mahalin ng iyong kapwa kung tunay na naunawaan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi
My wife was always telling me, alam mo, isang tao na matatanggap ko talaga maayos sa puso ko kung mag-decide akong mamahalin na isang tao. Kasi hanggat hindi ka nag-decide na mamahalin mo isang tao, mahirap gawin na isang bagay na yun. Sa kanya, madali siyang magmahal. Ako, matagal ako magmahal. Nahihirapan ako magmahal. Dahil nag-decide siya ayon sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi dahil sa ginawa ng tao sa kanya, hindi. Nakita niya kung paano siya i-treat ng Diyos. I believe gano'n yung dapat natin gawin. If God wants our love, tingnan natin, isang makapangyarihang Diyos, pinagtiyagaan ang walang kwentang pag-ibig na nagmumula sa isang kapwa ng tao. Nakasunod po kayo. Amen. Letter B, He wants our undivided and unreserved love. Nais niya na ang pag-ibig na ibibigay natin sa Kanya ay hindi pabago-bago at hindi yung panakigutas. Nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya yung tunay na pag-ibig. Remember, we are in a relationship with God. Yung relationship na ito ang mahalaga sa Diyos. Kahit ang dami nating kasalanan, siya ay nag-commit ng kanyang buhay, mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung kasalanan natin. Why? Because He believes in a relationship. Kaya ang demand niya is, when you are giving your love to me, make sure that it's undivided, unreserved. Hindi pa bago-bago, hindi pa panakipbutas lamang. Sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 5, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong ninyong lakas. Nakita po ninyo mga kapatid, walang reservations. Sino sa inyo gustong magkaroon ng boyfriend na panakibutas lang kayo? Sino sa inyo ang gustong malimos ka ng pag-ibig sa iyong kapwa? Pero ang God natin, gusto niya pag nagpagrelasyon tayo sa Kanya, yung totoo, hindi pa bago-bago. Dahil willing siya i-surrender sa atin yung Kanyang buhay na magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. So that's number one. He wants our attention. Thank you, may dementia. He wants our love. And number 3, He wants our obedience. Napakagandang pakinggan yung salitang obedience. Ito po ay nagiging makatotohanan kung mahal mo ang iyong Panginoon. Kasi napakahirap sumunod sa Diyos kung hindi mo talaga mahal ang Diyos ng wagas. At ito ay naturally growing sa puso ng isang tao na mayroon talagang tunay na nararamdaman ng pag-ibig sa kanyang Diyos.
Sabi sa Salmo 51, verses 16 to 19, hindi mo nais na ang handog di na nalulugod sa haing sinunod. Ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat at ang pagpapabay puso mo na mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sayon at ang Jerusalem ay muling ibangon at ang magkadiyon ay handog na ay dala sa dambana turong susunugin malugod ang iyong tanggapin. Alam niyo po, sa pananambahan, talagang they have all the complete paraphernalias na dala-dala para ihandog sa Diyos. Dahil yun po ay part of worship. Kaya pagka tayo po ay pumunta sa gawain ng Panginoon, make sure that you know very well the very reason why you are here this morning. You want to worship God. And if you want to worship God, bring with you yung important things that you need to offer to God. Isang problema ng karamihan is hindi na nga nakapag-worship na pag-iisipan pa ng masama ang Diyos. Dahil nasabihin nila, pero lang yan. Pero nakalimutan nila na wala pang, hindi pa uso ang pera, nagkaroon na tayo ng buhay at kalakasan dahil meron Diyos na naglikha ng lahat ng bagay na dapat natin bigyan ng pasalamat. Obedience grows naturally from our love. The question is, talaga bang mahal natin ng Diyos? Or nabigla lang tayo dahil na panganak akong Kristiyano, kaya Kristiyano na rin ako, pero hindi ko alam kung bakit ako naging Kristiyano. Dapat isipin po natin yun. Kaya mahal mo ang Diyos dahil minahal ka ng Diyos. Mahal mo ang Diyos dahil sobra great things He has done. Mahal mo ang Diyos dahil kasi He is worth loving kasi ang ating Diyos ay tunay na dakila at napakaraming mga bagay na hindi kayang bayaran na anumang halaga dahil napakabuti ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, malaking bagay yung may kaibigan ka na nagbibigay sa iyo ng importansya. Kaya nagagawa ng isang tao na mahalin ang kanyang kapwa dahil yung kapwa ay nagbibigay ng kalagahan sa kanyang kaibigan. Letter B. He wants our obedience because love is the underpinning for obedience. Underpinning ba ito? Underpinning. Madam, ano po? Underpinning. Feeling. Yung mga feeling na nga. Alright. Love is the underpinning for obedience. Sabi ng Marcos chapter 12 verse 33, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay
So makita po natin lahat ng bagay na pwede mong madala sa harapan ng Diyos ay mawawalang halaga kung hindi naman buo sa iyong kalooban ang tunay na pagsunod at pagmamahal na nais mong ipadama sa Diyos. Kaya medyo isip-isip, check up natin, baka may akala natin sumasamba tayo sa Diyos, yun pala tayo ay hindi totoo. Nababasa pala ng Panginoon kung anong klaseng puso meron tayo. So, love is the underpinning for obedience. So, yung totoong pagsunod ay meron pong tunay na pag-ibig na nagmumula sa kanyang damdamin. Paupo nga po yan. Gloria. Yan lang. Okay lang. Pasensya na. Isa na lang. Wala lang kayong choice eh. Alright. Okay lang po. Okay lang. Ano? Tingnan nyo, two heads are better than one. Kalbo pa isa. Joke lang yun. He wants our attention, He wants our love, He wants our obedience, He wants our, ano ba yun, pangapat? He wants our life. Ito yung pang-apat. Naisuko na ba natin talaga ang buhay natin sa Panginoon? Very critical to. Pili ng marami na sinurrender na nila yung buhay nila sa Panginoon. Pero in every situation, sila pa rin ang susunod. Pili nila they are 100% obeying God. Pero they are the one who controls their life, not God. Paano natin malalaman na ang isang buhay ng isang tao ay kontrolado ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, dun sa Galatia chapter 2 verse 20, sabi niya rito, namatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pamumuhay ko sa buhay ko ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Just imagine nyo, mga kapatid, si Paul has all the capability of serving God. He has all the skills, the talent, at marami siyang mga ginawa na talagang pwede niyang i-manage lahat ng missionary ministry. Pero sabi niya rito, dahil kasama akong namatay ni Kristo sa krus, hindi na yung dating pulong na nabubuhay para sa akin sarili, kundi si Kristo na.
tinuri niya ang sarili niya bilang patay na, at ang naghahari sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. In other words, he's willing to be controlled by God Himself in every situation. Siguro pati finances niya, pati yung career niya, pati yung kanyang lifestyle, yung kanyang belief, automatically there is a switch, a change of lifestyle. Why? Because when God asked him his life, asked him for his life, binigay niya sa Diyos ang buong control para ang kanyang buhay ay pangunahan ng Diyos. That's number 4. Number 5, He wants your company. Gusto ka niya makasama. Kayo ba gusto niyo makasama ang Diyos? Minsan na iba ayaw sumagot eh. Dahil antok na pala. Iba ayaw sumagot kasi feeling nila pagka gusto mo makasama ng Diyos, ibig sabihin mo matay na ako. Lahat naman tayo pupunta doon eh. Pero isang napaka-importante, when God wants your company, gusto niya makasama kanya habang buhay in eternity. Ito yung talagang tunay na buhay na hinanda ng Lord sa atin. And that place will be a place of forevermore. At walang tumatanda, walang nabubungi, walang napaparalyze, walang na-stroke, walang sakit at karamdaman, walang gutom. Everything is brand new because this is the life that God wants us to enjoy in His presence. Sabi ng Revelation chapter 14 verses 12 to 13. Kaya kayo mga binabanal ng Diyos, take note na sumusunod sa Kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Kailangan maging matiisin kayo. Alam niyo po, salamat sa Diyos kasi napakarami po ng sumampalataya kay Jesucristo na taga Santo Niño. It may not be as loud as expected. Marahil lang ilan sa atin, mga bata pa yan kaya hindi nila masyado naunawaan. Pero mas maganda yung mga bata pa lang na tinanggap si Jesus Christ. At pinahayag nila na sila sumasampalataya. Kasi yung bata, mas naunawaan niya yung katotohanan pag ito ay sinabi ng Diyos. Naniniwala din ako na mula nung mga bata nito ay tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at sarili na pagligtas, may binago ang Diyos kanila. Merong inandang kinabukasan sa bawat isa. At naniniwala din ako, pati yung mga nanay na matagal lang nakarinig ng salita ng Diyos na wala na nga lang sila sa gawain dahil namatay na yung ilan, naniniwala ako na sila ay nasa kaharian ng Diyos dahil may pangako ang Diyos sa kanila na sila ay nais ng Diyos na makasama. Tandaan niyo po mga kapatid, kung ikaw ay narito at kaya ka narito dahil kinausap ka ng Lord at niremind ka, ginawa ko yan many years ago. Naalala ko nung nagkaroon ng Christmas celebration noon,
Lagi akong umatin, lagi ko narinig ang salita ng Diyos. Mukhang paulit-ulit nga lang, pero alam niyo po, lahat ng ginawa ninyo during that time, up to this point in time, may kahulugan po yun. Kasi nais ng Diyos na ikaw ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya rito, dahil ikaw ay pinabanal ng Diyos, sinabi rito, pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Alam niyan tayo ay mga kasalanan, pero dahil sa kanyang pagpapatawad, tayo po ay naging banal. Walang sala. Nung simula na tayo ay sumampalataya kay Jesus, kailanman dapat tayo magtiis sapagkat ang kapalit nito ay buhay na wala hanggan. Sa verse 13 sabi rito, pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit, nagsabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makapagpapahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang ganipala para sa mabuting nilang gawa. At ito ay pinatutuhanan mismo ng banal na Espiritu. We have a witness. The Holy Spirit is the one who witness, who's standing as witness in heaven, na yung lahat ng naglingkod sa Diyos, ang lahat ng sumampalataya sa Diyos, lahat ng gumawa ng mabuti, saksi ang Diyos. Now, there are so many 5 things that God wants from us. Ang tanong dito, gusto ko pong mag-close na para maging active naman kayo. Kasi kinala ako ni Sige Boy eh. Sabi ni Sige Boy, antok na kami sila. Ang tanong ko, dahil may hinihingian mo sa akin bawat isa, ano sa buhay mo na paulit-ulit na hinihiling ni Lord? Subalit hanggang ngayon ay hindi mo pa mabitaw-bitawan. At bakit? Ito po yung ating question to answer sa ating groupings. Sana maging honest po tayo harapin itong challenge na ito. Dahil kasi ang mga kasagutan sa atin ito, walang iba tayo mismo. At kung nasagot mo ito, kapatid, ate, kuya, isa pong malaking encouragement ito na makakatulong sa mga isa na harapin ang katotohanan na sa ating gagawin, it's a strength. It is something that will give us more strength. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, na sa umaga nito, Panginoon. Pinadamo mo sa amin, O Diyos, na ang bawat isa ay mahalaga sa iyo. At salamat sapagkat binigyan mo kami ng significance, O God. Kahit kami ay hindi mo na mas mababa kaysa sa iyo, Panginoon, binigyan mo kami ng isang tunay na pagpapahalaga at binigyan mo kami ng pananatigan. God, as we group ourselves together, tulungan mo kami harapin ng mga issues namin, spiritual issues, na sa mahabang panahon biglang binigyan ng pansin yung katotohanan na ikaw ay madalas lang namin isinasampabi. Akala namin you can just leave it that way.
Pero Lord, tulungan mo kami harapin ito at mabuhay kami sa tama upang ikaw ay tunay na maluwalhati. Pinapuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, amen.